Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin. Mga kapatid, kapag tayo po ay merong minamahal, ang gusto po natin sa ating minamahal ay siya ay laging nasa ayos na kalagayan. Tama po ba? Kapag meron kang minamahal sa buhay, ang gusto mo na yung minamahal mo sa buhay, maayos ang kanyang kalagayan. Kaya nga po, di ba, kapag meron tayong minamahal sa buhay, naaalis ng bansa upang magtrabaho, anong sinasabi natin sa taong ito? I wish you well. Dahil gusto natin, nasa panatag siyang buhay. At marahil, ganun din tayo sa isa't isa. Gusto natin ang bawat isa sa atin ay nasa maayos na kalagayan, maayos na lugar. At yan din ho marahil ang kagustuhan ni Pedro para kay Jesus sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Sinabi ni Jesus sa pasimula ng ating ebanghelyo, siya ay tutungo sa Jerusalem. At alam natin kung anong meron sa Jerusalem patungkol sa buhay ni Jesus. Sa Jerusalem, doon siya magpapakasakit, doon siya mamamatay sa krus, doon siya ipapako sa krus. Sa madaling salita, mahirap na buhay ang tatahaki ni Jesus sa Jerusalem. Kaya anong sabi ni Pedro sa kanya? Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Di ba naman ho, tama naman yung sinabi ni Pedro? Mahal niya ang Panginoong Jesus. Sinasabi niya kay Jesus, huwag naman hong ipahintulot ng Diyos. No? Huwag naman ho sanang mangyari iyan sa inyo. Dahil ang kagustuhan lamang ni Pedro, si Jesus ay maging maayos ang landas,
maging maayos ang kanyang kalagayan sa buhay. Pero tila nakakagulat ng sagot ni Jesus. Ano ang sagot ni Jesus kay Pedro? Lumayo ka, Satanas. Marahil magdadalawang isip tayo. Bakit kaya nagalit ang Panginoon? Bakit kaya ganun na lamang ang sinabi? Maayos naman ang sinabi ni Pedro. Dahil marahil sa araw na ito, may tinuturo sa atin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Meron siyang isang bagay na ipinapaalala sa atin. At alam niyo po kung ano po iyon? Na sa buhay nating ito, alam natin na hindi ito magiging madali. Ang buhay sa mundo ay hindi madali. Ang buhay sa mundo hindi ganoon kadali. At sana ho ito yung maalala natin sa araw na ito. Kasi ho, aminin ho natin o hindi, maraming pagkakataon, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, na ayaw na nating mahirapan. Ayaw na nating maghintay. Kaya nga ang gusto natin lahat ngayon, mabilisan. Gusto natin lahat ngayon, madalian. Pansinin po ninyo, ang mga kabataan dati, kapag meron silang assignment sa school, o kaya may research sila, saan ho sila pupunta? Sa library. Kapag may report sila, kailangan pa nilang isulat saan? Sa Manila paper. Naalala niyo ho yun? Diba? Ngayon ang kabataan na pong ginagawa, uupo lang. Na-type lang sa Google. Kapag hindi pa nahanap doon sa Google, ang sama-sama pa ng loob. Diba? Dati ho, kapag nanliligaw ang isang binata sa dalaga, ano ang ginagawa ng binata? Mag-iigib ng tubig, haharana, magbibigay ng bulaklak, ng tsokolate. Di ba ganyan, ho? Ngayon, text lang, mag-asawa na. Dahil gusto natin ang mundo madalian. Gusto natin lahat mabilisan. Kaya hindi natin napagtatanto na parte ng buhay natin na maghirap. Na ang buhay tila hindi madali. Ito ho, lagi ko itong pinapaalala sa mga magulang Kasi ho, minsan napapansin ko, kapag ang nanay o tatay tinawag yung kanilang anak, o anak, kain na tayo. Bumaba yung anak sa pagkainan at nakita nung anak yung kanilang ulam, ang sasabihin sa nanay at tatay, Mami, Daddy, ayoko ng pagkain. Yung nanay matataranta. Gagawa, hahanap ng paraan. Ibibigay kung ano ang gusto ng anak. Pero minsan dapat mga magulang, minsan dapat tinitiis din natin yung ating mga anak. Kapag sinabi nilang ayoko ng ulam na yan, sabihin ho ninyo, yan lang ang ulam na meron tayo. Wala rin naman ho silang magagawa. Kakainin din nila ho iyon. Kaya ho siguro, sa panahon natin ngayon, napakababa minsan ng tolerance natin sa hirap dahil gusto natin madalian. Pero parte ng buhay ang paghihirap. Dahil sa kabuuan, kahit si Jesus, naghirap.
ang mundo, ang buhay ay hindi madali. Kung hindi madali ang buhay, tandaan natin, sa mga oras na tayo ay nahihirapan, yan din ang mga oras na tayo ay natututo. The greatest lesson in life are being taught to us in hard ways. Ang mga turo sa ating buhay, mga natututunan natin yan sa mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan. Kaya nga ho, minsan sa buhay natin, tingnan ho ninyo, bakit nga ba tayo lumakas na harapin ang mga problema sa buhay? Dahil napagdaanan na natin yung mga hirap. Bakit tayo nakakalagpas sa hirap ng buhay? Dahil tayo mismo naranasan na natin ang maghirap. Sa mga pagkakataon na tayo ay naghihirap, yan din yung mga pagkakataon at oras na tayo ay natututo. Alam niyo ho, nung seminarista ho ako, nung high school seminarian ho ako, ang isa ho sa pinakaayaw kong subject, Latin. Mahirap po yung Latin eh. Kaya ho, kapag Latin na, kinakabahan ako. At isang beses ho, hindi ho ako nakasagot doon sa recitation. Ang sabi ho sa akin nung pari na aming teacher, sabi niya, Paul, better go home and plant kamote. Umuwi ka na lang, magtanim ka ng kamote sa bahay niyo. Galit na galit ho ako doon sa teacher na yon. Pero dahil ho sa hirap nung subject na yon, nagsikap. Pagdating ko ho ng college, may Latin ulit. At nasabi ko ho, kung hindi ho dahil sa teacher ko nung high school, mahihirapan ulit ako sa Latin nung college. Kaya ho nung namatay ho yung professor, pumunta ho ako sa kanya at sinabi ko, doon sa kanyang pinaglalagyan nung siya ay namatay na, sabi ko, Monsignor, pasensya na ho Kasi ho nung high school ho kami, ang dami-dami naming sinasabi sa inyo, kulang na lang isumpa namin kayo. Pero kung di ho dahil sa pagtitiis nyo sa amin, sa paghihigpit nyo sa amin, hindi ho kami matututo. Kaya sabi ko sa kanya, salamat po. Mga kapatid, may kanya-kanya tayong karanasan ng paghihirap. Pero yung karanasan natin ng paghihirap na ito, ang tunay na magpapalakas sa atin. Yung mga karanasan na ito, diyan tayo tunay na natututo. Nawa, mapagtanto natin sa araw na ito na ang buhay ay hindi madali. Kasama sa buhay ang pagsasakripisyo, kasama sa buhay ang paghihirap, kasama sa buhay ang pagsubok. Pero tandaan din natin na hindi habang buhay may pagsubok. Dahil sa bawat pagsubok na nararanasan natin, tandaan natin na laging may naghihintay na tagumpay, pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Amen.